Dating Pangulong si Rodrigo Duterte naman ay nakatakdang humarap sa ICC trial sa November 30, habang ang presiding judge ng chamber na kumahawak ng kaso ay binigyang diin na duty o tungkulin na simulan ang trial as soon as possible. Dahil na raw sa estado ng kalusugan at tanda nitong si Duterte. Ayon sa presiding judge ng trial chamber 3, isang British na si Joanna Corner, sumasang-ayon sila sa proposal ng prosecution na simulan ng trial ng makalipas ang halos 6 na taong pagpigil dito. Ang trial o pagdinig sa kaso sa ICC ni Duterte ay gagawin araw-araw until the judicial recess or thereabouts, o hanggang sa magtapos ang kanilang pagdinig, sabi pa nitong si Corner. Dinagdag pa nito ng kondisyon ni Duterte ay factor sa kanyang attendance at kung paano siya mauupo sa courtroom habang dinidinig ang kaso na kinasasangkutan nito, kung saan libo-libong mga Pilipino ang namatay dahil sa kanyang pinaniniwala ang mga kautusan. Samantala ang prosecution sa ICC, bumiling naman ng interpreters para sa trial ng dating Pangulo ng Pilipinas si Rodrigo Duterte. Para daw ang proceedings ay may broadcast ng live in Tagalog at nang maunawaan ng mga Pilipino. Ayon sa ICC prosecutor and senior trial lawyer Julian Nichols, sa ginanap na first status conference sa trial ni Duterte, kung saan pinag-usapan na magkabilang partido ang timeline para pasimulan ang proceedings. Bueno, sa pamamagitan po niyan, pinapasalamatan natin ang mga CMN participating stations sa